everyone! It's me, Len, at narito na naman po tayo sa ating 111th ayan, 111th day na ating sharing ng devotion video. At ngayon po ay, syempre, huwag natin kakalimutan at inintay lang kasi nating matapos ang ating daily Thursday devotion ng Alive in Christ dito sa Hong Kong, hosted by our Pastora Joy Habo na ngayon ay nasa Baguio. So, thankful tayo kay God that meron na naman mga karagdagang kaalaman na ating natutunan at napagbulay-bulayan, and maidadagdag natin yun para sa ating sharing ng devotion ngayon. So, bago po tayo magpasimula, huwag natin kakalimutan ang magpasalamat at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Ang bawat hininga at lakas, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang bawat gawain namin sa bawat araw, Panginoon. At ngayon, Panginoon, dadako kaming muli sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat dahil mayroon kaming pagkakataon, Panginoon, at oras na dapat ilaan sa inyo, Panginoon, upang pag-aralan ng inyong mga salita, upang hindi lamang kami basta nakikinig, Panginoon, kundi kami rin po ay nagbubulay-bulay ng sariling pagkaunawa sa inyong mga salita, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ang karunungan ay ipinagkakaloob nyo sa amin na walang ibang makapagbibigay sa amin upang lubos itong maintindihan, Panginoon. At mas lalong lumalim ang aming relasyon at pagkakilala sa inyo, Panginoon. Salamat sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, sa pagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami ngayon, Panginoon, ay malaya na ipahayag at i-share sa iba, Panginoon, ang inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay tanggapin nila ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, at kami ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Ibigay niyo po sa aming mga puso, Panginoon, ang humbleness, Panginoon, upang hindi namin maitaas ang aming sarili, kundi kayo lamang po, Panginoon, at maging mission ng bawat isa sa amin, Panginoon, na mas lalong marami pa ang mabahagi na ng inyong mabuting balita, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay mas marami pa ang mga taong makapunta sa inyong kaharian sa kabilang buhay, Panginoon, kung sakaling lilisanin na namin ang buhay dito sa mundo, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan, Panginoon, at katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Ito man ay aming sinasabi o hindi, Panginoon. At salamat palagi po, Panginoon, sa banal na Espiritu, sa patuloy na paggabay, Panginoon, sa amin, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At lalong higit, Panginoon, kayo ang mataas, mapapurihan at mailuklok sa pinakamataas na level, Panginoon, at kami ay laging manatiling nasa pinakababa lamang, Panginoon, upang tungtungan ng inyong kaluwalhatian, Panginoon. Ang aming po mga labi, Panginoon, at ang mga salita na sasabihin nito, Panginoon, ay dalangin namin na laging magmula sa inyo. Nang sa gayon, ito ay maging epektibo, Panginoon, at magrema sa puso, isip, at kaluluwa ng bawat isa. Muli, binabalik po namin na pupuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 19:33. Habang kinakalagan nila ang batang asno, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit ninyo kinakalagan iyan?" Message: at muli ngang kagaya sa paunang sinabi ni Jesus na habang kinakalagan daw ng dalawa niyang alagad ang asno, ay may nagtanong na may-ari kung bakit daw iyon kinakalagan. Application: kaya ang mga alagad ni Jesus ay sobrang mangha at bilib sa kanya dahil sila mismo ang nakaranas na kung anong sabihin nito ay nagkakatotoo at nangyayari nga. Ikaw, kapatid, ilang beses mo nang napatunayan sa buhay mo kung gaano kabuti ang Diyos at totoong tinutupad niya ang mga pangako niya. So, isa yung tanong sa bawat isa sa atin. Sabi nga na ang buhay na ipinapamuhay natin ay magiging buhay na patotoo natin sa mga tao na nakakasalamuha at nakikita natin. Maaaring ilang beses kang nabigo, nadapa, nilait, pinagtawanan, inapi, isinumpa ng sinuman, pero kung pinanghahawakan mo ang mga pangako ng Diyos, ay pinagpala ka. Lalo na kung sa kabila ng mga masasakit na pinagdaanan mo, ay patuloy kang tumitindig, bumabangon at may pag-asa dahil kakampi mo ang Diyos. At yung mga gumawa ng masama sa iyo ay magugulat na lang na itinaas ka ng Diyos at nagtagumpay ka sa buhay na ito. So, purihin ang pagkabasa
Salita ng Diyos. Ayan, sorry po, minsan hindi ko mapigilan talaga na mag-hikab dahil syempre oras na ng tulog at inaantok, 'di ba? Pero pinagtatagumpayan natin dahil ang salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. So, kagaya din sa naging devotion natin ngayon sa Alive in Christ is sabi nga, we pray for one another, we confess our sin to one another, and sabi nga, ang prayer of the righteous is effective and powerful, di ba? So, kagaya sa ating tanong sa bawat isa, di ba, na paano mo ba napapatunayan or nakita mo na ba or ikaw mismo ay naranasan o na-experience mo na ba sa buhay mo na totoong tumutupad ang Diyos sa kanyang mga pangako at sinabi sa kanyang salita na pinanghawakan mo sa iyong puso at isip, di ba? So ako, as a living testimony, pinatunayan ko na sa inyo yan na marami mang mga taong gumawa ng masama sa akin, nagsabi ng masama o nagsumpa sa akin, pero sa kabila noon, at mga pagbabanta o kung ano pang mga pananakot nila sa akin. Pero sa kabila ng yun, ang ibinabalik ko sa kanila ay kabutihan, pagpapatawad, pagmamahal, dahil yun ang sinabi ng ating Panginoong Diyos na gawin natin sa lahat ng mga nagpe-persecute sa atin. Dahil kung ang ating Panginoong Yesus nga, lahat na ng pagpapahirap, pagpapasakit, panlalait, dinuraan siya, pinahiya, 'di ba? Tinuring na makasalanan, pero wala naman talaga siyang ginawang kasalanan, kundi ang lahat ng mga sinasabi niya ay katotohanan lamang. Subalit hindi naniwala ang mga tao at mga relihiyoso pa mismo ang nagsabi o nagsuwestiyon na siya ay ipapatay o ipapako sa krus dahil mayroon silang inggit o lihim na galit sa ating Panginoong Yesus dahil nagiging sikat o kilala ang ating Panginoong Yesus at yung kakayahan ng ating Panginoong Yesus ay wala ang mga Pariseyo, Saduseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Kung tutuusin, pwede mong purihin ang mga Israelita dahil pagdating sa relihiyon or spirituality ay napakataas ng kanilang karunungan pagdating sa lahat ng mga pag-observe ng mga pista, tapos pag-aalay sa templo, tapos yung tungkol sa Torah o ang kanilang kasulatan noon, 'di ba? Yung kumbaga yung lumang tipan, 'di ba? So talagang sinusunod nila ang mga kautusan ni Moises. Pero ang kanilang puso ay puno ng galit at pagkainggit. So, 'di ba? Hindi nagiging effective yung kanilang mga prayer o panalangin sa ating Panginoong Diyos dahil ang puso nila ay hindi malinis at hindi naihingi ng tawad ang kanilang mga kasalanan. So, ang paningin kasi nila noon kapag nag-alay na sila sa mga pari o sa templo ng mga sinusunog na mga hayop bilang pagtubos sa kasalanan. Akala nila natubos na ang kanilang kasalanan sa pamamagitan noon. Pero nang dumating ang tunay na kordero ng Diyos, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ni Jesus, tinanggihan nila at nireject nila. Hindi nila tinanggap dahil hindi ito katulad sa ine-expect nila, 'di ba? Hindi ito, kumbaga ito ay tinuring nila na mababa kaysa sa kanila. Pero hindi nila alam na sobrang taas ng ating Panginoong Diyos dahil siya ang darling of heaven. Siya ang bugtong na anak ng Diyos, 'di ba? Kaya nga sa pagtagal ng ating pag-aaral na ito dito sa verses na ito na Lucas 19, dito natin makikita kung ano yung naging pakiramdam ng ating Panginoong Yesus sa pagpasok niya sa Jerusalem, na kung saan makikita po natin dito na iniyakan na ating Panginoong Yesus ang Jerusalem dahil pagdating sa pagiging relihiyoso, napaka taas ng antas nila, pero pagdating sa puso at emosyon at kabutihan at pagtanggap sa ating Panginoong Yesus, hindi nila ito tinanggap nang naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Bagkus ang itinaas nila ay ang kanilang sarili at ang kanilang paniniwala. Hindi sila naniwala at na-miss nila yung chance o pagkakataon na dumating na nga, nakasalamuhan na nga nila, nakita na nila face to face at nakausap nila face to face ang Mesiyas o tagapagligtas, pero hindi nila ito tinanggap, ni-reject nila ito, 'di ba? So kung tutuusin, 'di ba, parang pwede nating sabihin ang ating Panginoong Hesus may karapatang magdamdam sa mga taong ito sapagkat tinulungan niya, pinagaling niya, iniligtas niya. Pero sa kabila ng lahat, ni-reject pa siya ng mga ito. Kumbaga,
pinarusahan pa siya, 'di ba? Pinahirapan pa siya ng mga ito, nilait pa siya ng mga ito. Pero 'di ba, ang prayer niya sa ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sila ay mangmang at hindi nila alam na ang ginagawa nila ng masama na iyon ay ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos para sa kanila, 'di ba? So yun kasi yun once that we reject Jesus, once that we reject God, namimiss natin yung chance na kung sino yung makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, kung sino yung makapagbibigay sa atin ng abundant blessing, kung sino yung makapagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin, ay nireject natin. Ultimo, ang salvation o kaligtasan ay nireject natin, di ba? Kaya nga sa ating pag-evangelism at pagpapahayag ng salita ng Diyos, kapag nireject ito ng taong nakapakinig, kahit nagkaroon ito ng epekto sa kanyang puso at isip, ngunit nireject niya ito, hindi ikaw na nagbahagi ng salita ng Diyos o nagpreach sa kanya ang nireject niya, kundi ang ating Panginoong Diyos at ang Panginoong Yesus at ang regalo nitong kaligtasan. So, kapag nagkaroon na siya ng chance para makapakinig at maging malapit sa ating Panginoong Diyos, pero nireject niya iyon, pagdating ng pagpunta sa kabilang buhay, ay hindi na siya pwedeng lumipat. Kung napunta man siya sa kaharian ng demonyo o ni Satanas, hindi na siya pwedeng lumipat sa kaharian ng ating Panginoong Diyos kasi yun na yung pinili niya Nung nandito pa lang siya sa mundo, sabi ko nga, itong mundo ang makakapagsabi kung saan ang magiging destinasyon natin sa kabilang buhay, di ba? Kung sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ni Satanas. So, sana hindi pinapalagpas ng bawat isa sa atin yung chance na mas makilala na mabuti at magkaroon ng matibay at malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil dito lang ang ating chance. Pag sa kabilang buhay, wala na tayong second chance, di ba? Di kagaya pagdating sa pag-ibig, pag nagkahiwalay kayo or nag-break kayo, meron ka pang pwedeng ibigay na second chance, third chance, di ba? Hanggat kayo nabubuhay. Pero syempre, pag namatay na kayo or namatay na kayo parehas or isa man sa inyo, wala nang chance, di ba? Para muling maibalik yung tamis ng pag-ibig. Pero sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesus, habang nabubuhay tayo, spend natin yung all the days of our life para mas lalong maging malalim yung relasyon natin sa Diyos. At syempre, ang pinakapasimula niya ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas at ang magkaroon ng matibay na relasyon sa Kanya at sa ating Panginoong Diyos upang ang lahat ng ating mga magiging panalangin at declaration sa buhay ay magaganap at mangyayari sa ating buhay dahil makikita ng ating Panginoong Diyos na ang Kanyang righteousness ay ng ating Panginoong Yesus ay nagsashine sa iyong buhay. So, hanggang diyan na lamang po ang ating share ng devotion video at bukas pang muli at let us all end up into prayer. Manang Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, nagpapasalamat po kami Panginoon dahil alam namin Panginoon at nakasisiguro kami Panginoon na mapakahit anumang oras, Panginoon, na kami inyong kunin, Panginoon, ay hindi kami matatakot, Panginoon, bagkos ay buong puso po namin ipagkakaloob sa inyo, Panginoon, ang tunay naman na sa inyong pagmamayari naming buhay at espiritu, Panginoon. At nawa, Panginoon, ibigay niyo po sa puso ng bawat isa, Panginoon, ng pagkauhaw, pagkagutom sa inyong mga salita, Panginoon. At naisin ng bawat isa na mas mapalalim pa at mas mapatibay ang relasyon sa inyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ang inyong mga pangako are yes and amen, Panginoon, dahil sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. At kung nakikita nyo siya na naghahari at nasa aming puso, isip at kaluluwa, Panginoon, ay nalulugod kayo na ipagkaloob ang anumang aming mga dalangin, Panginoon. Dahil kagaya sa ginawa sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, sa kabila ng mga pagpapahirap, pagpapasakit sa kanya ng mga tao, Panginoon, ay ibinigay niya pa rin ang pagpapatawad at pagmamahal, Panginoon, at walang pinili na iligtas, Panginoon, kundi ang lahat, Panginoon, at kasalanan namin mula noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon, ay nilinis na ng kanyang banal na dugo, Panginoon. Kaya habang buhay kaming magpapasalamat sa inyo, Panginoon, at sa inyong anak na si Jesus sa kanyang tinapos na gawa, Panginoon, at nawa ay maging adhikain ng bawat isa sa amin, Panginoon, na maibahagi din sa iba ang kaligtasan na ipinagkaloob ninyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na anumang mga financial na problema ng bawat isa, Panginoon, kayo po ang magbibigay
magbibigay ng katugunan sa mga dalangin na ito, Panginoon. You will provide, Panginoon. At kayo ang magbibigay sa amin ng anumang aming mga kakailanganin para sa mga problemang pinansyal na ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa aming physical na kalusugan, Panginoon, spiritual at emotional na kalusugan, Panginoon. Kayo po ang aming healer, Panginoon, na siyang magpapagaling sa lahat ng mga ito, Panginoon. At dinedeklara na namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga sugat at latay ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, kami ay magaling na. Kami ay magkakaroon ng mahabang buhay, Panginoon, at maraming mga pagpapala na maaari naming maibahagi sa iba pa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, lalong higit, Panginoon, ay patuloy niyong patibahin, Panginoon, at laging maging maayos ang aming samahan sa aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon ay maging madali lamang, Panginoon, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, Panginoon, at maakay namin sila patungo sa inyong tamang daan, Panginoon, na kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. At anuman po ang mga panalangin pa na lihim at secret petition ng bawat isa, Panginoon, ay kayo po ang nakababatid, Panginoon. We pray for the Philippines, we pray for the whole world, Panginoon, at we pray para sa bawat isa, Panginoon, na kayo ang siyang gumabay, mag-ingat, Panginoon, at bigay ng anumang aming mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon. At tunay, Panginoon, na matupad namin ang inyong kalooban, gaya ng kalooban ninyo at paghahari dyan sa langit, ay mangyari din dito nawa sa lupa, Panginoon. At na manggawa ng kaaway, Panginoon, na aming binawasak, nire-rebuke, Panginoon, na ito'y hindi magtatagumpay sapagkat matagal na siyang talunan, Panginoon. We are overcomer because of what Jesus did on the cross to redeem us from sins and from all the works of the evil that will not prosper in our life. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bye-bye po sa ating lahat. Ingat sa lahat and God bless. Bye!